Mga kababayan, maraming salamat sa paghihintay. Maligayang pagbabalik sa ating channel. Meron tayong pinaka-latest na weather update dito kay Bagyong Ophel at dito naman kay Bagyong Pipito na nakapasok na nga po ng ating Philippine Area of Responsibility. But before that, importante, huwag niyong kakalimutan muna na i-like at i-subscribe ang ating YouTube channel at pahit na rin ang notification bell para ho sa ating ito mga kaibigan, para din ho sa inyo at para ma-update ko kayo sa kaganapan sa ating mga bagyo na monitor. So as of now mga kaibigan, alamin natin muna yung pinakalokasyon. Ito nga pong si Bagyong Ophel. Naging isang ganap na lamang siya na typhoon category, pero kahapon ang tindi po ng kanyang naging pinsala sa malaking bahagi po ng North Luzon mga kaibigan, especially sa Cagayan. Naitala kasi yung pinakamalakas niya na signal number 5 at naging isang ganap na super typhoon category sa loob ng ilang oras po mga kaibigan ko. So ngayon, ito pong si Bagyong Ophel mga kaibigan, ay alas 5 ng umaga. Yung lokasyon niya po mga kaibigan ay may layo pong 115 kilometers west of northwest of Calayan, Cagayan at 140 kilometers per hour na lamang ang lakas ng kanyang hangin. Pa northwest ang kilos sa bilis naman na 20 kilometers per hour. Paglipas ng ilang mga oras, ngayong hapon naman ng alas 5 mga kaibigan, tatahakin naman ni Bagyong Ophel ang lokasyon na may layong 195 kilometers west of Itbayat, Batanes at mas humina sa 120 kilometers per hour. Typhoon category pa rin mga kaibigan. Inaasahan maglipas din ng ilang mga oras, pagdating naman ng November 16 mga kaibigan, araw po na Sabado, ito hihina sa severe tropical storm. So alamin muna natin mga kaibigan kung kailan nga ba lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility etong si Bagyong Ophel bago natin i-monitor at alamin ang kondisyon. Ito nga po si Bagyong Pipito. Narito yung latest track mga kaibigan, itong si Bagyong Ophel. Inaasahang lalabas pa siya ng ating Philippine Area of Responsibility pagdating pa po ng November 19 mga kaibigan. Yan po ay araw po ng Martes. At pagdating naman ng November 18, ito yung magiging isang ganap na lamang na low pressure area or mahinang hangin mga kaibigan or mahinang sirkulasyon ng hangin. Nakita nyo naman yung track niya mga kaibigan, yung pinakasentro niya habang papalayo ng ating bansa o papalayo ng ating Philippine landmass at palabas naman ng ating Philippine Area of Responsibility, unti-unti po itong humihina. Para sa naguguluhan, kaya humina etong si Bagyong Ophel mga kaibigan, tumama siya sa kabundukan dito nga po sa may bandang North Luzon, which is nakapagbigay ng factor yan kaya hindi masyadong naminsala. O yung signal line number 5 na category niya, super typhoon category niya, ay ilang oras lamang po naminsala mga kaibigan. Imagine niyo kung super typhoon category siya tapos signal number 5 tapos nasa 24 oras or 12 oras mga kaibigan, sabihin na lamang natin ng ganon, ay napakatindi po ng pinsala, which is talagang ayaw ho natin na ganoon ang mangyari. Kaya magpasalamat tayo sa mga kabundukan dyan sa may bandang North Luzon, sa Sierra Madre mga kaibigan, which is nakatulong po sila para pahinain etong si Bagyong Ophel. So mga kaibigan, meron pa rin tayo nakataas na mga warning signal dito sa ilang bahagi po mga kaibigan ng North Luzon mga kaibigan. Dito ho sa ilang bahagi ng Cagayan, Batanes, ilang bahagi ng Isabela, Ilocos Norte, Ilocos Sur at La Union, Ifugao, yung mga lugar ho na yan, merong warning signal pa rin na nakataas, pero paglipas lamang ng ilang mga oras, ibababa yung mga warning signal na yung mga kaibigan dahil unti-unting humihina itong si Bagyong Ophel. Ang maghanda ng mabuti, ito pong Batanes area at Babuin Island dahil dyan po dadaan yung mata or sentro nga po nitong si Bagyong Ophel bago pa man ito lumabas ho ng ating Philippine Area of Responsibility. So ngayon, okay na tayo dito kay Bagyong Ophel. Dito naman tayo kay Bagyong Pipito mga kaibigan na nakapasok na po ng ating Philippine Area of Responsibility. Ibang klase ito si Pipito. Pagpasok niya sa ating par, isa na ang ganap agad na typhoon category, which is ang tindi niya, malakas ho agad. Ang pinakamata or sentro po nitong si Bagyong Pipito mga kaibigan, ang kanina o ngayong umaga ho ng alas 8 mga kaibigan, ito po may layong 690 kilometers east of Eastern Samar at nasa
nasa 120 kilometers per hour na agad ang lakas ng kanyang hangin. Isa ng ganap na typhoon category. Pa-westward ang kilos sa bilis na 30 kilometers per hour. Pansinin nyo yung kilos, 30 kilometers per hour. Nasa tubig pa siya, no? Pero once na mag-landfall ito, tumama sa malaking bahagi po ng Central Luzon, babagal naman siya mga kaibigan dahil sinasalo siya ng mga kabundukan or ng lupa natin mga kaibigan. Nababawasan yung kanyang intensity, speed po ng pagkilos itong bagyo na ito mga kaibigan. At pagdating naman mga kaibigan ko, no, ng alas 8 ng gabi, ngayong araw ho na ito, tatahakin naman itong si Bagyong Pipito. Ang layo po na 375 kilometers east of Eastern Samar pa rin. Medyo mas lumapit lang siya mga kaibigan at mas lumakas siya sa 130 kilometers per hour typhoon category. So ngayon, alamin na natin yung mga lugar na posible niyang maapektuhan, which is habang malayo pa ito sa ating Philippine landmass. Ngayon pa lamang po, sinasabi ko na may oras pa para maghanda tayo, no? Marami akong paalala na lagi pong sinasabi sa inyo para sa paghanda natin sa mga bagyo. So pinaghahanda ngayon ng ilang bahagi ng Eastern Visayas, Bicol Region, Calabarzon, Metro Manila, Central Luzon at ilang bahagi po ng Northern Luzon mga kaibigan. So marami naguguluhan, i-explain ko na lang at sasabihin ko na lang yung mga lugar para clear din po sa bawat isa. Siyempre, pag sinabi nga naman natin na, example, Metro Manila, malawak yan mga kaibigan. Diyan ho tayo magsisimula. Metro Manila mga kaibigan, yung mga lugar na posibleng maapektuhan at dapat maghanda ay ang ilang bahagi po ng Caloocan, Las Piñas, Makati, Malabon, Mandaluyong, Manila, Marikina, Muntinlupa, Nabotas, Paranaque, Pasay, Pasig, Pateros, Quezon City, San Juan, Taguig at Valenzuela. So huwag kayong magtanong kung sinabi ko yung mga lugar pero mainit ang inyong lugar, no? Walang pag-uulan. Yan po ipinaghahanda sa posible nga pong paglapit or paglandfall nitong si Bagyong Pipito sa mga lugar po na aking nabanggit. Ngayon pa lamang, no, as early as now ay maghanda na tayo sa posibilidad na pwedeng mangyayari. At tignan natin mga kaibigan, ang ilang bahagi din ho, no, ng Central Luzon ay yung Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at Zambales. At ang ilang bahagi naman ng Calabarzon, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon. Dito naman po sa Bicol Region, ito nga sinabi ko nga, no, Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Masbate, Sorsogon. At ang ilang bahagi naman ng Eastern Visayas, maapektuhan din ito mga kaibigan. Doon hindi yung pinakasentro pero yung trap extension ng hangin niya ay makaka-apekto sa Biliran, Eastern Samar, Leyte, Northern Samar at Southern Leyte mga kaibigan. Ang ilang bahagi ng Northern Luzon mga kaibigan, no, tulad ng ating sinasabi, yan yung naapektuhan na nga nitong si Bagyong Ophel ay posible ding maapektuhan nitong si Bagyong Pipito. Ngayon, ang tanong ng ating mga kababayan at very important ito, kailan tatama sa Philippine landmass natin, kaibigan, or etong si Bagyong Pipito mga kaibigan. Ito ipapakita ko sa inyo, inaasahan po na tatama ito sa ating Philippine landmass, no, or maglalandfall, no, pagdating pa po mga kaibigan ng November 16 sa ganap po na gabi o alas 8 po na gabi mga kaibigan. Araw po yan ng Sabado at nakita nyo naman pagdating ng November 17 mas gigit na ito sa may bandang Central Luzon, malaking bahagi ng Metro Manila, Calabarzon, yung mga lugar ho na yan ay maaapektuhan at mas lalakas ito mga kaibigan. Pero ang pinaka highest peak niya o pinaka malakas na hangin ay hanggang signal number 4 pa lamang po. As of now, wala itong nakikitang update about kung magiging isang ganap ba na super typhoon mga kaibigan. Nasa typhoon category pa lamang siya, no? Pero hindi natin inaalis yung mga posibilidad na posibleng magbago yan, posibleng lumakas, posibleng humina, no? Time to time, day by day, nagbabago ang pagkilos ng bagyo. Yung lakas niya, intensity, nagbabago yan. So mas maganda lagi tayo nakaantabay at nakamonitor sa lagay po ng ating panahon. Yung mga sinasabi kong paalala mga kaibigan tulad nito na marami tayong bagyo na nararanasan sa ating bansang Pilipinas, no? Lalo na ang Northern Luzon mga kaibigan na bugbog na talaga sa mga sunod-sunod na bagyo. Mas maganda na nakahanda tayo mga kaibigan. Alam nyo mga kaibigan, marami tayong mga viewers ngayon na may edad na sobrang kinakabahan at nanginginig kapag meron pong bagyo na paparating, which is alam naman natin, no, dyan sa mga tinatamaang lugar hindi po ganoon katitibay yung kanilang mga bahay. Ang gamit lamang nila
ay mga light materials na kapag merong malalakas na hangin ay talagang inaangat at tinatangay ang mga bubong. So yung mga nakikita nating update, nakakadagdag po yan ng pressure, no, or matinding takot sa ating mga elders, sa ating mga kababayan. So hinay-hinay lamang po tayo sa pagbibigay ng update, no, kasi kapag may nakita tayong ganito, sinasabi agad natin, ako may super typhoon, may napakalakas na bagyo, hahagupitin ng Luzon, which is very bad yung ganyan mga kaibigan. May other way naman para ma-explain sa kanila na medyo mag-ingat, maghanda dahil may bagyong paparating. So wag na natin isipin kung gaano kalakas, basta maging handa, no. Yun naman ang magagawa natin, yung makatulong tayo sa ating kapwa. Alam nyo, dati mga kaibigan, nung hindi pa uso ang mga gadget, yung mga ibon, yan po ang nagbibigay ng babala, no. 1 week before, kapag may parating na super typhoon na malalakas sa bagyo, nagkakagulo na sila. Which is yung mga tao, alam na agad ang gagawin kapag gano'n naghahanda. At dahil nga po nung time na yon, maraming kabundukan, no, okay, yung mga puno, hindi napuputol, hindi nila pinuputol, yung malalakas na bagyo, pag tumama sa Philippine landmass natin, or sa Kalubaan, humihina po agad. Nagtataka sila noon dahil nga po yung bagyo na malalakas, pag nasa karagatan, pag tama po sa Philippine landmass or sa kabundukan, biglang hina naman dahil sinasalag nga po ng mga kabundukan. So mga kaibigan ko, mga kababayan, marami tayong dapat malaman dito kay Bagyong Pipito. Number 1 po, no, huli sa lahat, dapat tayong manalangin at magtiwala sa Diyos na anumang problema, anumang mga sakunan dumating sa atin, makakayanan po natin itong lahat. So yun lamang po ang update natin for today, and please wag na wag yung kakalimutan na i-like at i-subscribe ang ating channel for more weather updates. Maraming salamat, magandang araw po ng Biyernes sa inyong lahat.